Kinukuha niya yung gulong ni Ampot, pero syempre hindi tayo papayag ng ganun-ganun na lang. Ipaglalaban natin yung gulong ni Ampot kasi nandyan nakasalalay yung aking pinagbabawal na teknik na tinatawag. And eto na yung pinagbabawal na teknik mga idol. Medyo bumilis yung acceleration nila, naiwanan na ako mga idol. Bali ang estimate ko dito, ang lamang ng nasa harapan ay more or less 20 seconds. Na lang nag-uusap-usap na ngayon ang Team G-Star at hindi na kanya-kanyang karera. Shoutout kay mama. Shutdown. Ginagawa mo? Shutdown. Idol camera ba yan? Idol. Ay, idol. Ingat mo kasi. Video ba yan? Oo. Video yan, boy. Last pag na. Vlogger, Vlog takeover muna tayo, guys. Mga idol. Shoutout. Shoutout po kay manager. Baka naman. Manager. Hello, long time no see. Oh. Shoutout po kay Bugo, Bike Sensation. Yung nag-send mo kanina. Same lang. Shoutout. Shoutout mo, pakita mo. Di ata kita eh. Video kita, montage. Montage oh. Montage nga eh. Okay na, off na natin, maya na lang. Oh. Maya na lang. Bagong lahat, this video is brought to you by Black Mamba Energy Drink. Isa ang Black Mamba sa mga supporters ng channel natin, and dahil dyan, nakapag-sponsor din tayo ng karera dito sa May Silex. As I've mentioned before, this Black Mamba contains guarana, and napakaraming benefits nito sa katawan natin. Hindi ko na isa-isahin mga idola, ililista ko na lang. Available ang Black Mamba sa mga leading groceries, pati na rin sa mga convenience stores tulad ng 7-Eleven. Actually, meron ka ring mabibili nito sa Shopee at sa Lazada. So thank you Black Mamba for supporting the cycling community. Mabuhay po kayo. And sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa aming mga siklista. With that mga idol, balik tayo sa karera. Kung natatandaan nyo, last time dumayo yung mga taga Nueva Vizcaya dito sa Nueva Ecija. Medyo matindi yung naging laban at nagkagit-gitan pa nung finish line. Pero in the end, hindi sila nakaporma at ang nanalo ay yung mga Team Trangkista. Team Trangkista yung first, yung second ay Independent Rider, and yung third ay Team Trangkista ulit. So kung mapapansin nyo, napakalalakas ng mga Team Trangkista, di ba? Ngayong araw na to, sila ulit yung kalaban namin. Pero ang kakaiba dito ay sasali na ako sa karera. Kasi medyo napurpustrate ako dahil kaya naman ng mga bata natin ng G-Star. Pero bakit hindi sila lagi nananalo dito sa may Team Trangkista? So sasali ko ngayon sa karera na to para medyo bigyan sila ng konting tips sa may tactics. Hindi ko naman sinasabi na yung mga gagawin ko or yung mga tips na bibigay ko sa kanila while racing ay yung perfect na dapat gawin. Pero kahit papano, gusto ko silang matuto kung ano yung mga dapat gawin kapag team strategy na ang usapan. So let's go mga idol. Nilagay natin ulit yung camera kay Bugo. Yung isang camera naman ay sa akin nakalagay. So kung titingnan ninyo, yung nakalagay na camera kay Bugo ay may nakalagay na Bugo Cam. Sa akin naman ay wala na akong nilagay. Bagkos nilagay ko yung data metrics na makukuha dun sa aking GPS unit, yung Brighton 750. Kung titingnan nyo rin mga idol, magkaiba yung camera na ginamit ko sa dalawa. Dito sa akin, ang gamit ko ay Insta360 One X2 ano. Yung kay Bugo naman, ang ginamit ko ay yung GoPro natin, GoPro Hero 9. So kaya magkaiba yung kuha niya. Yung gamit ko kasi na Insta360 One X2 ay 360 camera. So titingnan nyo ay medyo mas wide yung kuha ng video, diba? Kung napapansin nyo, medyo mas wide yung kuha ng video. Samantalang yung kuha ng kay Bugo ay medyo less wide, no? Less wide pero mas ma-contrast. So image quality or yung image processing lang ng dalawang camera ang pinagkaiba dito mga idol, and yung lens na ginamit. So punta na tayo dito sa ating karera. Andito nga yung mga trangkista, tapos meron ding mga ibang mga independent riders at meron ding ibang team. Yung Team 39, yung Team Pula nandito rin, G-Star, yung mga Kilabugo, and then yung trangkista andito nga. Pero ang pinakamaraming riders dito ay sa Team Trangkista. Nung nagsisimula pa lang kasi nilapitan ko yung team nila, sinabi ko na nagbigay ako ng additional na
na prize money para sa mananalo. And nakita ko parang nasa 15 to 20 riders sila dito. So napakarami talaga mga idol, diba? Medyo outnumbered yung G-Star, pero ang gagawin natin ay dodomestikan natin si Bugo para at least, diba? Para at least magkaroon siya ng chance na manalo. Kung titignan nyo, ito ko sa kaliwa ni Bugo at ang suot ko na jersey ay yung binigay sa akin ng Black Mamba Energy Drink. Binibigay nila itong jersey na to dun sa mga ini-sponsoron nila ng mga riders and mga vloggers din. As usual mga idol, dahil mahaba yung ating karera, ito ay 4 laps or 28 kilometers sa course na to. Hindi natin ipapakita yung buong karera, bagkos ay puputol-putulin natin at ipapakita lang natin yung mga interesting bits ng karera para ma-share ko rin sa inyo kung ano yung mga sinabi ko doon sa mga tropa natin na kasali dito sa karera para magkaroon sila ng chance na manalo. So sabi ko nga magiging domestic tayo dito, so more on yung pag-check sa mga riders na umaatake ang mga ipapakita ko sa inyo, kung kailan dapat i-check, kung kailan dapat hindi i-check, kung kailan dapat na pabayaan lang siya na nasa harapan at hindi habulin, and etc. Okay, so ipapakita ko yung diskarte ko sa pag-domestic para kay Bugo at diskarte rin ng mga teammates namin na domestic para kay Bugo. At ipapakita ko rin yung diskarte naman ni Bugo dun sa may final sprint. Meron tayong gagawin dito na pinagbabawal na technique mga idol. So hintayin nyo lang sa may bandang dulo yon. Hindi naman siya actually pinagbabawal pero kakaibang technique yung gagawin natin. Yung technique na yon ay ginagawa rin sa mga world tour, sa mga pro races sa abroad. Kaya hintayin nyo lang mga idol sa may bandang dulo yon, and it will make a difference definitely dun sa may outcome ng karera. Kaya sa lahat ng mga ginawa ko dito para kay Bugo, para sa pagdodomestic sa kanya, tingin ko yun yung pinaka-effective. So kung domestic din kayo, pwede nyo i-apply yun pagka kayo na yung nasa position na yon. So balik tayo dito sa may karera, nag-uumpisa pa lang naman. Ang gawin natin ay lumipat tayo dun sa may camera ko, kasi dun sa may camera ko mas maipapaliwanag ko yung nangyayari dahil ako yung mismong gumawa. Imbes na dito sa may camera na Bugo na siya yung sprinter, kaya more or less siya ay nakatutok lang dito sa may buong karera, pero hindi naman tutok talaga. Meron din siya mga ginawang action kasi necessary actions naman yon on his part para hindi mapariwara yung kanyang karera. Actually, nag-check din siya ng mga atake, pero dapat hindi niya ginagawa yon. Mamaya makikita nyo pagka nag-umpisa na yung karera talaga. So kung mapapansin nyo, dito sa may part ko, dito sa may camera ko ay medyo nasa alanganing position ako dahil nasa loob ako ng peloton. Dapat pumunta tayo sa may bandang harapan dahil tayo nga yung domestic ni Bugo. Kailangan nakikita natin yung mga atake, ng mga kalaban. So para meron tayong chance na mag-react in case na delikado yung maging atake. In the meantime, yung iba namang mga kasama natin na domestic ay nasa may bandang harapan naman. So medyo safe naman tayo for now kasi kahit nandito tayo sa may bandang gitna. Tingnan yung takbuhan mga idol, 52-53 pagkaalis dun sa may U-turn. So yun pa rin, emphasize ko ulit yung importansya ng nasa harapan ka pag nag-U-turn para hindi mo kailangan gawin yung ganyang speed. Kaya tumataas ng ganun yung speed kasi mga idol, naka-remate na o naka-U-turn na yung nasa harapan, ikaw nag-U-turn pa lang. So kailangan mong humabol, 'di ba? So kailangan mong tulinan para makadikit ka dun sa may harapan. Samantala, yung mga nasa harapan ay hindi naman ganun kabilis yung naging takbuhan. Siguro nasa 42 to 45 lang. Pero yung nasa likod nga yun, kailangan nilang mag-accelerate up to 50 plus kilometers per hour para makadikit. So ang gagawin ko dito mga idol ay mag-move up ako papunta sa harapan para makapag domestic tayo kay Bugo, para makita natin yung mga atake, etc. Pero tingnan nyo yung speed, 48, 49 yung takbuhan. Ibig sabihin yan mga idol, merong naka-breakaway sa harapan at merong hinahabol yung mga tao sa may harapan para madikit ulit doon sa nag-breakaway na yon. Hindi kasi ma-maintain or hindi mag-maintain ng ganyang speed mga idol kapag wala namang breakaway. No? Kasi you're wasting your energy kung i-maintain mo yung ganyang speed, magtatraangko ka pero wala namang silbi kasi nakatutok lahat sa yung mga kalaban mo. So ang nangyari diyan talaga, mayroong nag-breakaway at mayroong naghahabol na domestic. Okay? May naghahabol na domestic doon sa may breakaway na yon. So maintain yung speed, 47, 48.
So medyo matulin din talaga yung takbuhan ngayon. Nasa first lap parang tayo. Ayan mga idol. So yung grupo sa kanan, yun yung mga nag-breakaway and nag-counter itong nasa likuran, and then buti na lang sinundan din siya. So ang nangyari, may nag-breakaway, nung dinikit yung breakaway, nag-counter attack. Okay, nag-counter attack, and ayun, nakikita ko sa may malayo, mayroong breakaway. Habol tayo mga idol. Buti na lang nasa may bandang harapan na tayo, nakikita natin kung sino yung mga nasa breakaway. Hindi natin mga teammates yung nasa harapan. So kailangan natin dikitin yung mga riders na yan. So yan, meron 3, 51. Medyo fresh pa tayo dito, kaya medyo matulin pa yung habol natin. Pero later on, pag nalaspag na. Ayan, si Miguel pala yung nasa kanan. Pero trangkista to, trangkista, Talavera, trangkista, ano? So outnumbered si Miguel dito, so buti na lang naghabol tayo. Hindi ko nakikita mismo dito sa may review natin ng footage kung sino yung nasa harapan, pero dun sa totoong buhay, dun sa actual race na nangyari yan, ay nakikita naman natin kung sino yung nasa harapan. Kasi nga dito ay wide angle yung view, so hindi masyadong nakikita yung mga tao sa may harapan. Pero dun sa totoong buhay, sabi ko nga, kitang-kita naman kung sino yung nasa breakaway. So yan, may nag-counter attack na naman. Katitira ko lang or kache-check ko lang, so medyo kulang pa tayo sa energy para mag-check ulit doon. Hahayaan ko yung ibang mga teammates ko na sila naman yung mag-check. Okay. Ano pa lang naman, nasa first lap pa lang tayo, kaya medyo hindi pa ako nangangamba na magtutuloy-tuloy yung mga breakaway na yon, kasi mga idol medyo malayo pa, no? Sabi ko nga sa inyo ay 28 kilometers, 4 laps, nasa first lap tayo, so 7 kilometers pa lang. Mahaba pa yung laban. Okay. So kung may maka-breakaway man dyan, hindi naman yung G-Star lang ang kailangan maghabol, hindi lang yung kami, kasi maghahabol din yung ibang teams. Kunyari, ang naka-breakaway ay trangkista, ang maghahabol ay G-Star, Team 39, TCC, Team Pula. So yun yung mga maghahabol. Pwera na lang kung ang nag-breakaway ay represented yung bawat team. Kunyari, nag-breakaway ay trangkista, Team 39. So yung ibang teams ang kailangan maghabol. So yun naman yung basic ng ating yung basic ng dynamics ng karera. Kung sino yung naiwanan, siya yung maghahabol, 'di ba? So ito mga idol, papunta na naman tayo sa U-turn. Nandito tayo sa may magandang posisyon. Nasa bandang harapan tayo ng konti. Pero nag-move up pa rin tayo. Pansin niyo, madami tayong riders na in-overtaken. At tingnan nyo kanina doon sa U-turn ay merong mga nasa harapan na umaatake na. So kailangan nating habulin yung mga idol para sa ating mga teammates, 'di ba? So yan, medyo lumayo sila, grabe, pero hindi naman sobrang layo yan, sakto lang yan. So habulin natin. So domestic roles, habulin natin. Huwag tayong magtubili na humabol, kasi yan naman ang role natin. Dalhin natin yung sprinter dun sa may finish line. So inabutan natin yung iba, pero nakikita ko sa may malayo na meron pa ulit breakaway sa harapan. So kailangan natin yung dikitin mga idol. So todo ba na talaga 53? Hindi naman todong-todo, sakto lang para umabot naman tayo. So yan, dinikit din natin yung mga breakaway na to. So TCC, meron pa ulit sa harapan mga idol. So tuloy lang natin, 'di ba? Hindi tayo hihinto hangga't di natin na didikit doon sa may harapan. So kaya mabagal to. Tingnan nyo, 42, 43 yung takbo ay dahil paahon yung part na to. Paahon yung part na to. And medyo headwind din. Kaya ganyan ang takbuhan lang, 41. Pero mahirap na yan para sa akin. Trangkista ang nasa harapan. Ibang mga riders di ko kilala. Si Frankie nasa harapan, kaya pinabayaan ko na. So yan. Yun, at least naidikit natin yung peloton na tulungan natin yung ating mga teammates. Okay, so balik tayo, tago ulit hanggat walang nagbe-breakaway. Pag nag-breakaway ulit at nakita natin na dangerous yung breakaway riders, habol ulit tayo. Okay, so paano malalaman? May mga nagtatanong, paano malalaman kung dangerous o hindi yung nag-breakaway, diba? Paano mo malalaman na dapat mong habulin o hindi? Kapag nag-iisa lang, medyo hindi ko hinahabol, kasi lalo na ganito na nasa second lap pa lang tayo, nag-iisa lang, hindi ko masyadong hinahabol or hindi ko masyadong dinidikit, kasi hindi tatagal yon hanggang sa finish. Ito ay trangkista yung mga tumira, so kailangan nating idikit
dahil dangerous yan dahil magkasama sila. Ang pagkakaalala ko dito. Buti na lang chinek din ni CJ ng Talavera. So yan, dalawang trangkista yung nasa harapan. Nag-counter attack na naman. Chinek naman ni Gideon. So hindi ako masyadong nagwo-worry kasi meron tayong G-Star na kasama dun sa may harapan. Pero ayan, dumami na. So habol lang tayo, dikit lang tayo ulit. Mabubuo ulit yung grupo sa ganyan. So usually mga idol, kapag ganitong kai-start lang nung karera, fresh pa yung mga legs niyan, mga ganado pa yan. So ang lakas niyang mag-attack at mag-counter-attack. So tayo ay ano lang, naikisabay lang naman, no? So ganyan talaga dahil full of energy ka pa. Pero mamaya sa may bandang sa later laps ay mababawas na rin ng energy, mababawasan na rin ng energy yung mga riders, and minsan kapag kami umatake, tinatamad ng mag-check yung mga riders, 'di ba? So ito naghahabol tayo, no. So tinatamad na yung mag-check yung ibang riders kasi hingal na. Okay? So dapat kasi ay mini-measure mo rin yung efforts na ibinibigay mo, dahil hindi ka pwede na mag-ubos sa umpisa ng karera tapos sa final wala ka nang maibubuga, no? Tapos yung mga expert, ang gagawin nila doon sila mag-uubos doon sa may final. So ayan, meron na namang umatake. Chinek ni Frankie. So sundan lang din natin kasi baka sakali na maka-breakaway tayo, no? Tayo naman ang mag-counter attack sa kanila ng breakaway. So yan, mga 3 to 4 bike lengths yung layo nila sa akin. And may breakaway pa pala sa harapan, diba? Nagulat ako. Hindi ko nakita kanina yon. Yun yung tinatry natin na i-prevent yung merong breakaway na hindi natin nakikita. So kung nakikita nyo, no, nagtataka ako dito. Ang breakaway kanina ay trangkista, pero parang ang tumira pa rin sa likuran ay trangkista. So in a way, parang nadala niya kami dun sa may harapan. So sabi ko nga dun sa may previous na race natin, parang kulang ng coordination yung trangkista. Kasi kung meron ka ng tao dun sa harapan, bakit ka pa aatake sa grupo, 'di ba? So ayan, tumira yung trangkista na naman yata ito. So sundan lang natin, counter attack ulit tayo, check lang ulit tayo. Kung napapansin nyo, hindi naman ako yung pag-check ay ka-counter attack ako at magbe-breakaway ako mag-isa. Hindi, ang gusto kong mangyari ay dumating yung peloton sa finish line ng isang buo. Okay, yun ang gusto kong mangyari, dahil gusto kong ipakita or makita yung talagang lakas ni Bugo do sa sprint, na kalaban talaga yung mga ibang sprinter. Okay, so U-turn na tayo, nakaka 1.5 lap na tayo. So konti na lang, diba? Ang bilis daw ng karera ang bilis nung takbuhan mga idol, kaya sandali lang itong 28 kilometers na to. Pero dahil mabilis, mamaya magsasuffer yung mga riders. So ayan, may nag-counter attack na naman, trangkista na naman. So medyo tinamaan na ako dito mga idol. Honestly, dahil check ako ng check, ayan, medyo tinamaan na ako. Pero syempre, dahil wala pang pumapalit sa akin, habol lang tayo, habol lang tayo hanggang meron pang energy, habol lang, hindi pa naman tayo naghihingalo. Pero ayan, tumitingin na ako sa likod kasi parang napapansin ko, ako lang yung nagche-check. So tumingin na ako sa ibang riders. Ayan, si Micol, and susunod na yung mga ibang riders dyan. Yan. So si Micol nga ba yun o si Gideon? Hindi ko masyadong napansin. Pareho sila ng uniform. So parang kami yung G-Star, check ng check, trangkista, tira ng tira. Pero asan yung ibang team, 'di ba? Parang yun ang hinahanap ko dito sa may karera na to. Asan yung ibang team na dapat din na maghabol? Yung kanina si Micol pala to mga idol. Ayan yung niya, yung Scott na bike. Scott Addict na aero bike. Ganda rin yun mga idol. Ayan. So yan, dito na ulit tayo sa may bandang likod ng peloton. Hindi naman bandang likod, bandang gitna. Dahil okay na, nagawa natin yung ating role. Sila naman ang gagawa ngayon, di ba? Palitan lang yan. Hindi pwedeng puro ikaw kasi talagang mauubos ka, no? Talagang mauubos ka kahit na
na gaano ka kalakas pagka puro ikaw ang nagche-check. May pagkakataon na mauubos ka rin. Except kung talagang overpowered mo yung mga kalaban, di ba? Parang ikaw yung mythic, tapos yung mga kalaban mo, mga legend lang. So yun mga idol, no? So after nung ating first lap na napakaraming tirahan, halos buong yung lap na yon ay tirahan ng tirahan, medyo nagsettle yung grupo. Meron pa rin tumira pero walang nag-check, so naka-breakaway. Pero dahan-dahan lang, tapos inabutan din in the end. So yun yung naging istorya nitong the rest of lap 2. Tapos dito mag-u-turn tayo sa may dulo. Pag u-turn natin dito, ayan, meron na namang titira. Mache-check natin, makikita natin yan. So ito yung portion na yon mga idol. Merong titira pero checking ko nung una checking ko siya nung una, pero napansin ko na magkalaban na team. Kaya magkalaban na team, tapos parang mga climber ang itsura, so hindi ko na siya chinek. So eventually ang mangyayari dito mga idol ay aabutan yung isang rider, tapos yung isang rider makakatuloy-tuloy siya ng breakaway. Pero dahil nag-iisa lang siya, hindi ako masyadong worried. So ang ginawa ko dito mga idol, nagpunta ako sa harapan, and ngayon nahabulin natin yung nag-iisang rider dun sa may harapan. Pero tingnan nyo yung speed, 38, 39, ganun lang yung takbo, kasi ayokong dikitin yung rider na hinahabol natin. Gusto ko na manatili siya dun sa breakaway na mag-isa, and naghahabol kami at nagre-relax dito sa may peloton. At least yung sprinter ko ay nagre-relax dito sa may peloton. So may nag-breakaway na isa pero hindi naman siya makakalayo. So ang mangyayari dito mga idol ay mapapagod yung solo rider dun sa may harapan, and makakapagpahinga yung sprinter ko nga. So tumutulong naman yung ibang mga teammates ko dito. Si Nicole, tumulong naman siya. And tingnan nyo rin yung mga trangkista, nasa harapan sila para ma-prevent yung pag-jump ng ibang riders doon sa rider nila sa harapan. Pero dahil nga alam ko na hindi tatagal yung rider na solo doon sa harapan dahil meron pa tayong 2 laps na natitira, so pinabayaan ko lang doon sa may harapan. So ayan, papalitan ko naman si Nicole after niyang magtrangko. Ako naman ang papalit. Walang papalit sa kanya kasi yung 2 trangkista nandun sa likod niya. So hindi magro-rotate yung 2 na yon kasi breakaway nga yung rider nila sa harapan. So okay lang naman, understandable na hindi sila pumalit. Kami naman takbong 39-40, so maintain lang naman to, hindi masyadong nakakapagod. So mas maganda yan kasi at least yung peloton buo sa likod ko. Tapos nakakapag-relax si Bugo. Tingnan nyo sa lower right corner, nasa loob lang si Bugo ng peloton at nagre-relax at parang bidahan lang, 'di ba? 37 lang yung takbo tingnan nyo, 'di ba? So hindi naman masyadong malayo yung rider sa harapan. Nakikita pa namin siya dito. Sabi ko nga sa inyo, camera angle lang or camera tawag dito, wide angle lang kasi, kaya hindi nakikita yung rider sa harapan. Pero siguro ang distansya niya ay nasa 50 to 75 meters. Kapag ka nagrematihan na, sandali lang, dikit dyan mga idol sa may harapan. So ayan, kaya ako nag-aero position at bumabagal palalo, 37 yung takbo, ay ayoko siyang dikitin, no? So nagrereklamo rin yung ibang rider bakit ang bagal. Pero ganoon talaga yung strategy kapag meron kang sprinter sa team. Kailangan i-maintain mo lang yung peloton, hindi mo pabayaang magwatak-watak, or pwede na payagan mo na merong mag-breakaway pero yun nga, isa-isa lang, no? So ano yan, advantage sa atin yan, advantage sa team namin yan, kasi nga buong darating yung peloton doon sa finish line, wherein sabi ko nga, ipapakita ni Bugo, or hopefully maipakita ni Bugo yung lakas niya sa remate, 'di ba? Kasi last time ang nangyayari kay Bugo ay siya yung check ng check, siya yung jump ng jump, nalalaspag siya, no? Hindi niya nagagamit yung or hindi niya na i-reserve yung lakas niya para doon sa may final sprint. So ngayon dito, no reason para hindi niya magamit yung kanyang final sprint, 'di ba? Yung kanyang full power sa kanyang final sprint. So tingnan natin ano mangyayari pagka fresh siya sa final sprint, kung kaya na ba niyang talunin yung mga trangkista or hindi pa. So ito si Jason, papalit naman siya sa akin kasi kahit papano ay nagtutulungan din naman yung team namin. Si Jason, yung kasama namin sa Dinggalan, yung sa mga nanonood sa ating channel. So tingnan natin, nasa na ba yung breakaway? Malapit nang mag-U-turn tingnan natin. So 3 trangkista yung kasama namin dito sa may harapan. So ayun yung breakaway, malapit lang. Siguro mga 8 seconds lang. Pero nangangamba ako kasi may mga trangkista dito sa may harapan. Pwede silang mag-jump at kumonect doon sa may breakaway rider nila.
Which is, yun na nga yung ginawa ng isang rider. So, kailangan nating sundan to mga idol kasi magiging dalawa na sila doon sa harapan. Hindi na pwede yun. So, yan. So, 51 yung takbo, 52. Medyo laspag na ako dito mga idol. Diba kaninang first lap, tira tayo ng tira. Tapos medyo nagdala tayo dito. So, ayun lang naman, malapit lang naman sila. Ine-expect ko dito na tutulong yung mga kasama ko. Inihintay ko na tumulong yung mga kasama ko. Hintayin natin sila. Darating din yung mga yon, hopefully. Hopefully. Sa third lap na tayo. Pag dating sa dulo ay final lap na. Okay? So ito lang naman yung rider sa harapan ko. Nadikit ko rin naman sila. Tapos ewan ko kung merong nakadikit sa likod ko. Meron, trangkista. So tumira na naman. Medyo kung ako pa ulit ang check, laspag na ako dyan mga idol. So ayan, nag-free wheel na ako. Buti naman andyan sila Micol. Pero si Micol kasama niya ay 3 trangkista. At nag-jump pa yung isang rider na to. So kailangan makasunod. Mag-jump yung mga nasa likod ko papunta doon sa may 4 na rider na yon. Kasi delikado yan, 3 trangkista at isang G-Star, diba? Pero hindi pa naman ako nagpapanik kasi meron tayong isang rider doon. Ang kailangan gawin ni Micol doon sa front group ay wag siyang pumalit kahit isa doon sa may trangkuhan. Okay, para masira yung trangkuhan ng 3 riders. Kung merong ang dapat na gawin ng trangkista dyan ay tumira or tirahan nila sa Micol para makawala yung dalawa at maiwan si Micol tsaka isang trangkista na rider. Pero ewan ko lang kung ganun yung gagawin nila. So yun, so hindi ako masyadong worried. Tapos eto na yung mga kasama natin, yung mga kagrupo natin. So tutulong naman silang maghabol. Tingnan natin kung didikitin yung 3 riders sa may harapan. So i-fast forward natin hanggang sa makarating tayo dun sa may U-turn. Kasi sa U-turn makikita natin yung current situation. Kung dinikit na ba yung mga riders na breakaway, yung 2 trangkista, or hindi pa rin dinidikit, diba? Or baka mamaya nag-form na sila ng bagong breakaway, may dumikit tapos naging 4 na sila o 5. Which is, tingnan niyo mga idol, malapit na yung U-turn. Sabihin ko sa inyo ano nangyari. Ang nangyari ay may dumikit na mga rider and mas marami na sila ngayong breakaway, 'di ba? Parang 6 na sila o 7. Grabe. So kailangan bully namin 'yon kasi kung hindi namin nahabulin 'yon, last lap na magiging sila na yung panalo. Talong-talo na naman ng G-Star. So napakapangit ng situation namin ngayon. Kasi parang 3 o 4 na trangkista, ang pagkakatanda ko lang po 4 na trangkista, isang Talavera, si CJ, tapos isang Gimba. Yun yung nasa harapan. So ang gagawin namin dito, kailangan habulin to mga idol yung nasa harapan. So tutulong akong maghabol dito. Si Bugo, tingnan nyo sa lower right corner ay nagpapahinga doon sa loob ng peloton. Pero during the edit, naririnig ko na sinasabi niya na wala tayong tao sa harap. Inobserbahan din niya yung mga riders nung nag-U-turn, inobserbahan din niya. And nalaman niya na walang G-Star na tao dun sa may harapan. So ayan mga idol, mapipilitan ako maghabol. Dito sa part na to ay ahon. Kaya medyo mabagal yung habol natin. Mapipilitan akong maghabol kasi nga wala tayong tao sa harapan. Pero mamaya magkakaroon ng miscommunication kasi ang nangyari dito, no, naghahabol ako. Tapos ang sabi ng ibang teammates ko, wag ko daw habulin kasi mayroong tao kami sa may harapan. So nagkaroon ngayon ng diskusyon kasi ano ba, dapat ba talagang habulin o hindi habulin, ano? So ayan, may trangkista sa may harapan na peloton pero hindi siya papalit ng matulin. Tingnan nyo yung speed, naging 33 kasi pinapatay nila yung trangko dahil napakarami nilang teammates sa harapan, no? Ang dapat na mangyari dito ay magtulong-tulong yung other teams na walang rider sa harapan. So sino-sino yung mga teams na yon? Yung Team Pula, Team 39, tsaka G-Star. Meron dito mga independent riders pero hindi ko inaasahan na tutulong sila. Kasi syempre pagka nagpakapagod sila, wala naman silang kakampi, wala sila lalong mapapala, 'di ba? Parang hinatak nila yung peloton. So nasa sa amin, doon sa may mga team, nasa sa amin ang obligasyon para maghabol doon sa may breakaway. So tingnan natin kung ano mangyayari mga idol. Last lap na, kaya kapit lang kayo tapos malapit ko nang ipakita yung ipinagbabawal na technique na sinasabi ko sa inyo na hindi naman talaga bawal. Parang sa atin lang kasi, 'di ba, meron tayong mga sinasabi na ganyan na pinagbabawal na technique, yung sasakay sa bus, sasakay sa truck, sasakay sa tricycle or tututok sa tricycle. Ang tawag natin doon locally ay pinagbabawal na technique, 'di ba?
Pero dito, wala tayong matututukan. Walang truck, walang tricycle, walang jeep. Kaya sariling sikap. Pero kakaiba yung pinagbabawal na technique na gagawin natin na to mga idol. Panoorin nyo. Ang sabi ko sa inyo kanina, 'di ba, nagkaroon ng miscommunication kung dapat bang habulin o hindi yung nasa breakaway. Ang nangyari, pumunta si Jason sa may harapan ng peloton at pinapatay niya yung trangko. Tingnan niyo yung takbo, 36, kanina nag 33, 32 pa yan. Ang sinasabi niya ay hindi dapat habulin yung breakaway sa harapan. At merong mga kanina nagja-jump ng mga rider, katulad niyan si Tepok, tropa din natin yan. Binabawal ni Jason. Pero tingnan nyo kung ano yung sasabihin ko. Hindi naman kasama yan! So yun, narinig nyo mga idol, medyo may diin yung pagkakasigaw ko. Ang sinabi ko ay hindi naman kasama yon kasi hindi kami sigurado kung kasama namin si CJ o hindi. For context mga idol, si CJ ay kasama sa breakaway. Kanina nakita ko siya dun sa may U-turn na kasama siya ng mga trangkista na nakaagwat doon sa may grupo. Okay, tuloy natin yung sinasabi ko kanina. Kakilala kasi namin si CJ, no? Kasama pa namin siya na nagpunta doon sa may Alaminos, doon sa 100 Islands. Pero syempre pag nag-uumpisa yung karera, dapat kausapin mo yung rider na kasama ka ba namin o hindi, 'di ba? Ka-team ka ba namin o hindi, kailangan mong siguraduhin. Ang sinasabi ni Jason ay kasama namin si CJ. Granted, nakasama namin si CJ. Pero isipin mo, no, dalawang trangkista yung nasa harapan tapos tatlong independent riders. Iisa lang yung kasama natin doon. So napakalaking disadvantage, ha. Kung kasama man namin si CJ, napakalaking disadvantage para sa amin na iisa lang si CJ doon tapos napakaraming kalaban. So kailangan habulin namin yung grupo na yon. Hindi pa pwede na pabayaan lang namin na dumating sa finish line na 3 versus 1 na naman ang mangyayari. Kasi mangyayari na naman yung katulad nung nangyari dun sa isang karera natin, which is napagtulungan yung nag-iisang rider nung maraming rider na magkakasama. So yun yung susubukan natin na maiwasan ngayon. So ang naging desisyon namin ay habulin. Kaya mga idol, tingin nyo ba dapat bang habulin yung breakaway? Dapat ba naming hinabol yung breakaway o hindi? Comment down below mga idol. By the way, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please consider clicking the like button kasi nakakatulong yan para mas dumaming viewers ang makapanood sa ating channel. So yun lang mga idol, balik tayo sa video. Malapit na yung final sprint, so tingnan natin ano magiging diskarte. Meron pa ring breakaway, aabutan ba sila o hindi? Tapos malapit na rin yung ating pinagbabawal na technique na sinasabi ko sa inyo kanina. So let's go, balik na tayo sa video. So malapit na yung U-turn, makikita natin kung gaano kalayo yung breakaway. Ayun, nagdaan sila mga idol and tayo ay wala pa sa U-turn. Papabagal pa lang papunta sa may U-turn. So yan, baka bali ang estimate ko dito, ang lamang ng nasa harapan ay more or less 20 seconds. So kailangan magtulong-tulong talaga yung G-Star para abutan yung mga riders na nasa harapan. Hindi lang yung G-Star kundi kasama na dapat yung other teams na hindi represented dun sa may breakaway na yon. Team 39, Team Pula kung nandito sila, and yung mga ibang teams na hindi ko nabanggit. Kung hindi sila magtutulong-tulong, might as well huminto na lang kasi panigurado talo na mga idol. Buti na lang nag-uusap-usap na ngayon ang Team G-Star at hindi na kanya-kanyang karera. At dahil nga nag-uusap-usap na yung Team G-Star, mas na-organize nila yung kanilang grupo para habulin yung mga breakaway riders sa harapan. Baka mapansin niyo bakit nandito ako sa may likuran at hindi ako humahabol or tumutulong humabol dun sa may breakaway. Mamaya mga idol, malalaman nyo ang reason kung bakit nandito tayo sa may likuran. Merong mga riders na magtatry na agawin yung posisyon natin dito sa likod ni Ampot at ni Bugo, pero hindi natin sila papayagan. So yan mga idol, yung rider sa kanan, yung Team Trangkista, kinukuha niya yung gulong ni Ampot, pero syempre hindi tayo papayag ng ganun-ganun na lang. Ipaglalaban natin yung gulong ni Ampot kasi nandyan nakasalala yung aking plano, yung aking pinagbabawal na technique na tinatawag mga idol. So maintain lang natin yung ating line, wala lang bungguan syempre dahil hindi naman tayo mga pro. Pero as much as possible, hindi natin to ibibigay ng ganun-ganun na lang. So ayan, pupunta na yung ibang riders na G-Star dun sa may harapan and tutulong na sa paghahabol. So takbo natin ay 45. Kung yung mga lead riders or yung mga breakaway riders ay hindi magkakasundo-sundo, malamang ay abutan dahil mabilis yung takbuhan dito sa main peloton. Pero kung sila ay magpapalitan ng trangko, mahihirapan na talagang abutan.
So ayan, medyo masikip dito sa may likuran. Tingnan nyo, medyo dikit-dikit na yung mga riders kasi unti-unti nang tumutulin and umunti-unti nang na-stretch yung grupo. So hindi tayo aalis dito sa likod ni Ampot. Sana si Ampot ay hindi rin singita ng rider sa gulong naman ni Bugo, kasi ang sinusundan nga ni Ampot ay si Bugo, no? So sana ay walang maging rider na mapunta sa pagitan ni Bugo at ni Ampot para matupad yung ating plano. So ayan si Gideon nasa kaliwa, yung nakapula, G-Star yun. Pupunta rin siya sa harapan para tumulong sa paghahabol, mga idol. So yan, organized and nagtutulungan. Yan ang magandang teamwork, diba? Na hindi yung kanya-kanyang ride katulad nung last time na bigla na lang yung mga lead out riders ay nasa likuran ni Bugo doon sa may Nueva Ecija versus Nueva Vizcaya na karera, di ba? So ayan, dito tayo sa likuran. And medyo bumilis yung acceleration nila. Naiwanan ako, mga idol. Masisingitan ako ng mga rider sa likod ni Ampot. Pero yan, binawi ko rin. Sinundan ko rin. Kasi yun nga, para ma-execute natin yung ating plano. So yun, si Gideon bumitaw na, kumaliwa na. Isa siya dun sa mga nag-lead out. And then ayun si Carl sa kanan, kumana na. And finally bumuka si Barlan ayun sa may bandang kaliwa, sa may harapan. Ang natitira na lang na rider sa harapan ni Bugo ay si Amir, mga idol, at hinahabol pa niya yung breakaway. Tingnan nyo yung takbuhan, 58, 57, mga idol. Ang RPM ko ay nasa 105 na. Ang lakas ng dala ni Amir, mga idol, at pilit niya talagang hinahabol yung breakaway. Kailangang abutan yon, kung hindi ay tapos na ang laban at sa breakaway na ang panalo. So last 500 meters na lang siguro to, mga idol. And ito na yung pinagbabawal na technique, mga idol. So ipaliwanag ko muna sandali, mga idol, okay? Kung natatandaan nyo last time dun sa Nueva Ecija versus Nueva Vizcaya, si Bugo yung nagdala ng final sprint, and then at the last moment in-overtaken siya ng mga nasa likod niya. So ngayon, ang ginawa ko ay kinuha ko yung likod ni Bugo. And ang plano ko ay pag nag-umpisa na yung final sprint ay puputulin ko yung peloton. Pero in this instance, hindi ako yung pumutol kasi merong rider sa likod ni Bugo na nag-give up dun sa may sprint. And nung nangyari yun ay sinigawan ko si Ampot na putulin mo, sabi ko sa kanya. Para yung mga riders na nakatutok sa amin ay kailangang mag-jump para lang makapunta sa likod ni Bugo at mag-exert ng energy. And by doing that, hopefully, hindi na sila makarimate sa final. So yan yung pinakaplano ko kung bakit ako nagpunta sa likod ni Ampot at ni Bugo. Medyo mas napaganda lang kasi imbis na one rider lang yung puputol, 3 kaming pumutol. So mas napaganda pa kasi mas mahaba yung kailangang i-jump ng mga rider na nasa likod ko kesa dun sa isang tao lang. So ituloy natin yung karera pero ipakita natin yung camera ni Bugo kasi siya yung nag-sprint ng final. Sana Mil. Ayun, pre. Sana Mil, tangin na. Galing mo. Good job. So yun, mga idol, finally nanalo rin ang Team G-Star dito sa may Silex sa pamamagitan ni Bugo. Kinailangan ng matinding teamwork pero sabi nga kung sama-sama, kayang-kaya. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mga idol, please consider subscribing. Please comment, like, and share na rin para mas dumami pa tayong biker dudes. Hanggang sa muli, peace!
Kumusta na ang first win mo ba dyan yan? Kalaban ng Tropicta? Yes, first Yun, one. no? Kailangan pa ng pagtulungan. Kailangan Thank you sa pagtulungan. mga teammates. Lalo kay Kangelo. Yeah.